Inakala ng lahat na ang araw na yon ay magiging isa na namang tahimik na paglubog ng araw sa maliit na kainan sa isang eskinita sa Quezon City. Isang lugar na kanlungan ng mga pagod na empleyado at masayahing estudyante. Ngunit sa isang marahas na tulak ng pintuan, ang lahat ng kapayapaan ay biglang naglaho na parang bula. Isang lalaking may nakakatakot na anyo, na may malaking peklat sa mukha na nagngangalang Boy Taga, ang pumasok na tila pag-aari niya ang mundo. Sa isang iglap, ang masayang kwentuhan at tawanan sa loob ng T. Celso's Grill ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga customer ay biglang napayuko. Lahat. Maliban sa isang mesa. Isang mesa kung saan nakaupo ang 4 na babae. Hindi sila natinag. Hindi sila natakot. Sila ay hindi mga ordinaryong customer. At sa maliit na kainan na ito, isang digmaan na hindi inaasahan. Ang malapit ng sumiklab. Ang Celso's Grill ay isang institusyon na sa maliit na komunidad na yon malapit sa kampo militar. 20 taon na itong nakatayo. Isang saksi sa libo-libong kwento ng tagumpay, kabiguan, at simpleng pamumuhay. Ang karatulang gawa sa kahoy ay kupas na. At ang mga silya at mesa ay nagpapakita na ng katandaan. Ngunit ang init ng pagtanggap at ang samyo ng masarap na lutong bahay ay hindi kailanman nagbago. Si Mang Celso, ang may-ari, isang retiradong Sergeant Major na 62 taong gulang na, ay nagpupunas ng mga baso tulad ng dati. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang bigat sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Isang bagay na hindi lingid sa kaalaman ng 4 na babaeng nakaupo malapit sa bintana. Sila ay sina Isabel, Isa Reyes, Gabriela, Gabi Santos, Teresa, Tess, David, at Clara Mendoza. 4 na babaeng magkakaiba ang kwento. Ngunit pinagbuklod ng isang karanasang huhubog sa kanilang pagkatao habang buhay. Lahat sila ay kagagaling lang sa serbisyo sa Philippine Army Scout Rangers. 4 na babaeng sinanay sa pinakamahirap na kondisyon, hinubog ng disiplina, at tinuruan ng katapangan. Ngayon, sila ay nasa isang bagong sangandaan. Hinahanap ang kanilang mga sariling landas sa mundong sibilyan. Si Isa, ang anak ng isang retiradong general at matalik na kaibigan ni Mang Celso, ay umuwi upang tumulong sa negosyo ng kanilang pamilya matapos ang 5 taon sa serbisyo. Si Gabi, na napilitang magretiro ng maaga dahil sa isang pinsala sa tuhod, ay naghahanap ng trabahong may kinalaman sa sports, isang paraan upang manatiling aktibo habang nagpapagaling. Si Tess naman, na lumaki sa hirap, ay kailangang makahanap agad ng trabaho para suportahan ang kanyang pamilya. At si Clara, na nadismaya sa mga nakita niyang inhustisya at red tape sa sistema, ay gustong humanap ng paraan upang ipaglaban ang tunay na katarungan sa labas ng militar. Mang Celso, kamusta na po ang negosyo? Mahinang tanong ni Isa. Ang kanyang boses ay kalmado. Ngunit may bahid ng pag-aalala. Kilala ni Mang Celso si Isa mula pa noong bata ito. Para na niya itong tunay na anak. Ayos lang naman, iha. Nakakaraos pa rin sa awa ng Diyos. Maikli ang sagot ni Mang Celso, ngunit naramdaman agad ni Isa na may mabigat itong itinatago. Ang sigla sa boses nito na dati niyang naririnig ay wala. Samantala, kumuha si Gabi ng isang piraso ng inihaw na manok. Grabe, Mang Celso. Ang sarap pa rin talaga ng timpla nyo, sabi niya habang ngumunguya. Sa lahat ng lugar na pinuntahan namin, dito pa rin ang the best tea. Tumango si Tess. Napo. Iba yung lasa. Hindi mo matitikman sa mga sosyal na restaurant sa Makati. At saka yung ambience, dagdag ni Clara, habang inililibot ang kanyang tingin. Ang payapa. Parang lahat ng tao dito magkakakilala. Nakakamiss yung ganitong pakiramdam. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Mang Celso, ngunit mabilis din itong nawala. Sa loob ng kainan, ang mga grupo ng empleyado at estudyante ay masayang nag-inuman at nagkukwentuhan. Isang tipikal na gabi. Isang payapang eksena. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang winasak. Ang pintuan ay bumukas ng malakas. 5 lalaki ang pumasok. Ang nangunguna, si Boy Taga, ay nasa mga huling bahagi na ng kanyang edad 40, at ang peklat sa kanyang mukha ay tila nagkukwento ng libo-libong karahasan. Ang 4 na kasama niya ay mga maskuladong lalaki na may mga tatoo at mayayabang na tingin. Sa isang iglap, ang buong lugar ay nagyelo.
Ang mga customer ay napayuko, umiiwas sa kanilang mga tingin. Walang sinuman sa komunidad na iyon ang hindi nakakakilala sa kanila. Ang mukha ni Mang Celso ay namutla. Ang basong hawak niya ay muntik ng mabitawan. Magandang gabi, Mang Celso, bati ni Boy Taga. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kainan. Mukhang malakas ang kita natin ngayon, ah. Sa panlabas, ito'y isang magalang na bati. Ngunit sa loob, may nakatagong lamig at pagbabanta. Ay! Tuloy kayo, mga Ginoo, nanginginig na sabi ni Mang Celso. Ang ngiti niya kanina ay tuluyan ng naglaho. Inilibot ni Boy Taga ang kanyang tingin at umupo sa isang bakanteng mesa. Ang kanyang mga alipores ay sumunod, ang kanilang mga mata ay parang mga agilang naghahanap ng mabibiktima. Ang apat na babae sa may bintana ay natural na napatingin sa kanila. Ngunit sa kanilang mga mukha, walang bakas ng takot. Ang makikita lamang ay pag-iingat. At pagsusuri. Tinitigan ni isa si Mang Celso. At hindi niya pinalampas ang panginginig ng mga kamay nito. Bumulong si Gabi, may mali sa mga taong to. Tumango si Tess. Ang kanyang instinct, na hinasa ng 5 taon sa Scout Rangers, ay nagsasabing may panganib na paparating. Si Clara naman ay walang kamalay-malay na sinusuri na ang buong lugar. Ang mga labasan, ang fire exit, ang lokasyon ng banyo. Lahat ay agad na nabuo sa kanyang isipan. Si Boy Taga ay umupo ng pabagsak. Hoy, matanda! Dalhan mo kami ng isang case ng beer dito, sigaw niya. Oo po. Sandali lang po, nagmamadaling sagot ni Mang Celso, ang kanyang mga hakbang ay mas mabilis kaysa sa karaniwan. Sa sandaling iyon, isa sa mga alipores ni Boy Taga ang matalim na tumingin sa isang mesa ng mga estudyante. Hoy! Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Nagulat ang mga estudyante at mabilis na yumuko. Nanginginig sila sa takot. Pasensya na po. Pasensya. Tapos na ba sa pasensya lang? Sinasama niyo ang araw ko, mga lets, palakas ng palakas ang boses ng lalaki. Ang ibang mga customer ay lalong napayukod. Ang mga mata ni isa ay biglang nanlamig. Ang kanyang mga kamao ay unti-unting kumuyom. Hinawakan ni Gabi ang kanyang balikat. Isang senyales. Huwag muna. Si Tess at Clara ay halatang tensyonado rin, ngunit nanatili silang kalmado. Si Boy Taga, habang nagsasali ng beer, ay bumaling kay Mang Celso. Mang Celso, yung para sa proteksyon ngayong buwan. Kailan mo ibibigay? Lalo pang namutla si Mang Celso. Alam niyang darating ang sandaling ito. Pero kahit gaano karaming beses niya itong inisip, ang kanyang mga tuhod ay nanlalambot pa rin. Kasi, Boy. Medyo matumal ang negosyo ngayon. Matumal? Puno nga ang lugar mo, si. Inilibot ni Boy Taga ang kanyang tingin at huminto ito sa mesa ng 4 na babae. Yung mga chika sa kabilang mesa, mukhang mga galante, Sa narinig, ang mga alipores niya ay sabay-sabay na tumingin sa 4 na babae, ang kanilang mga mata ay puno ng kabastusan. Inilapag ni isa ang kanyang baso. Hindi na niya kaya pang magtimpi. Ganon din si Gabi, Tess at Clara. Ang kanilang mga tingin ay sabay-sabay na nagbago. Ngunit hindi pa rin sila kumikilos. Kailangan pa nilang obserbahan ang sitwasyon. Lumapit si Boy Taga kay Mang Celso. Mang Celso, alam mo namang kami ang nagpapanatili ng kapayapaan sa lugar na to, di ba? Oo po. Alam ko po. Kaya natural lang na magbigay kayo ng kontribusyon. Kung hindi, baka kung anong mangyari sa maganda mong kainan. Ito ay isang direktang pagbabanta. Ang mga customer ay lalo pang natakot. Sa sandaling iyon, isa sa mga alipores ang lumapit sa mesa ng mga estudyante. Anong ginagawa niyo pa dito? Hindi ba kayo marunong makiramdam? Nag-inuman lang po kami. Nag-inuman? Nagtatrabaho ang mga nakakatanda nang gugulo kayo. Akmang hahabluti ng lalaki ang baso ng isang estudyante. Sa eksaktong sandaling iyon, tumayo si isa. Sandali lang. Ang boses ni isa ay umalingaw-ngaw sa buong kainan. Isang boses na mahinahon. Ngunit puno ng otoridad. Ang mga mata ni Boy Taga at ng kanyang mga tauhan ay sabay-sabay na napabaling sa kanya. Sino tong babaeng to? Ngumisi si Boy Taga. Mga customer din kami dito. Pakiusap lang, huwag ninyong guluhin ang ibang mga customer. Sa sinabi ni isa, sunod-sunod ding tumayo sina Gabi, Tess at Clara.
Nang ang apat na babae ay magkakasamang nakatayo. Isang kakaibang aura ang nagsimulang kumalat sa buong lugar. Humalakhak si Boy Taga. Customer. Para maging customer dito, kailangan may karapatan ka. Ngunit hindi pa niya alam kung sino ang mga kaharap niya. At hindi pa niya alam na ang mga susunod na mangyayari ay magiging isang alamat sa maliit na komunidad na yon. Ang mga mata ni Boy Taga ay sinuri si isa mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya. Isang babae na mukhang wala pang 30. Ang nangangahas na harapin siya. Nakakatawa. Karapatan? Ang boses ni isa ay bumaba ng isang tono. Ito ang boses na kalmado ngunit tiyak na ginagamit niya kapag nag-uulat sa kanyang commanding officer noong nasa serbisyo pa siya. Karapatan. Kung gusto mong magsalita dito, kailangan may katumbas kang karapatan. Dahan-dahang tumayo si Boy Taga. Siya ay matangkad at malaki ang katawan. Isang presensyang nakakatakot. Ang kanyang mga alipores ay nagsimula na ring tumayo. Si Gabi ay gumalaw ng isang hakbang pakaliwa ni isa. Walang kamalay-malay, bumuo sila ng isang tactical formation. Si Tess ay gumalaw pa kanan. Habang si Clara ay umatras malapit sa pintuan sa likod. Ito ay mga kilos na nakatatak na sa kanilang mga katawan matapos ang maraming taon ng pagsasanay. Ngunit ang grupo ni Boy Taga ay hindi ito napansin. Ang akala nila ay natatakot lamang ang mga babae at naghihiwa-hiwalay. Kilala niyo ba kung sino kami? Isang malaking alipores ang humakbang pasulong. Hindi, walang emosyong sagot ni Tess. Ang kanyang mukha ay inosente na para bang totoong hindi niya alam. Hindi. Sa lugar na to, may hindi nakakakilala sa amin, nagtatakang sabi ng lalaki. Ang akala niya ay sikat na ang kanilang grupo sa lugar na yon. Sumenya si Boy Taga sa kanyang tauhan na umatras. Baka hindi taga rito ang mga ineng. Opo. Galing po kaming probinsya, bumibisita lang, natural na pagsisinungaling ni Clara. Kailangan niya ng mas maraming oras para pag-aralan ang sitwasyon. Ah, galing probinsya. Kaya pala hindi nyo alam ang batas dito. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa labi ni Boy Taga. Dito. Kami ang batas. Kailangan marunong kayong makisama para hindi kayo mapahamak. Si Mang Celso, na nanginginig habang dala ang mga beer, ay nabitawan ang isang baso. Ang tunog ng nabasag na salamin ay bumasag sa katahimikan. Ay, pasensya na po, sabi ni Mang Celso, at mabilis na yumuko para pulutin ang mga bubog. Ngunit ang kanyang mga kamay ay sobrang nanginginig. Hindi niya ito magawa. Nakita ito ni isa. At lalong humigpit ang kanyang kamao. Isang matandang nabuhay ng marangal buong buhay niya. Ay kailangang makaranas ng ganitong takot. Mang Celso, okay lang po ba kayo? Akmang lalapit si isa kay Mang Celso. Hoy, ineng! Saan ka pupunta? Hinarang siya ng isang alipores ni Boy Taga. Tutulungan ko lang po siya. Hayaan mo siya. Kami na ang bahala sa kanya. Umupo ka na lang dyan. Ang kamay ng lalaki ay akmang ipapatong sa balikat ni isa. Sa sandaling iyon, kumilos si Gabi ng mas mabilis pa sa isang kisap mata. Eksakto niyang hinawakan ang pulsuhan ng lalaki at bahagyang pinihit ito. Aray, sumigaw ang lalaki, pilit na binabawi ang kanyang kamay, ngunit hindi siya makawala sa mahigpit na hawak ni Gabi. Huwag kang hahawak, malamig na sabi ni Gabi. Ang kanyang boses ay parang yelo, malayong malayo sa masayahin niyang disposisyon. Ano? Itong babaeng to. Ang ibang mga alipores ay gulat na tumayo. Hindi sila makapaniwala na ang pinakamalaki sa kanilang grupo ay napasuko ng isang babae. Bitawan mo ko. Bitaw, nagpupumiglas ang lalaki, ngunit si Gabi ay hindi natinag. Ang 5 taon ng pagsasanay sa Scout Rangers ay hindi biro. Ang mukha ni Boy Taga ay nag-iba. Anong ginagawa niyo dyan? Isang babae lang, pinapahiya tayo. Ngunit ang iba ay hindi rin nangahas na kumilos. May nararamdaman silang kakaiba. Mahinahong nagsalita si Tess. Kung titigil kayo ngayon, hindi na namin ito papalalakihin. Hindi papalalakihin. Kami, tumawa si Boy Taga. Dito, kami ang gumagawa ng gulo, hindi kayo. Humakbang si Clara, nakatalikod sa labasan, inoobserbahan ang buong sitwasyon. Ang ibang mga customer po ay natatakot na. Pakiusap, itigil niyo na to.
Ang totoo, ang ibang mga customer ay nanginginig na sa takot. May isang nagtangkang magtago sa banyo, ngunit hinarang ng tauhan ni Boy Taga. Takot? Natural na matakot sila, tumawa ng malakas si Boy Taga. Dahil sa takot, kaya sila sumusunod. Sa sandaling iyon, isang estudyante ang lumabas mula sa banyo at hinarang ng isang alipors. Kuya, padaan po. Padaan? Sino nagsabing pwede kang dumaan? Malakas na tinulak ng lalaki ang balikat ng estudyante. Nawalan ito ng balanse at tumama sa pader. Sa sandaling iyon, isang malamig na kislap ang dumaan sa mga mata ni Isa. Kung titigil kayo ngayon din dito na magtatapos ang lahat. Ang boses ni Isa ay umalingaw-ngaw sa buong kainan. Tahimik. Ngunit isang matigas na babala. Tinitigan siya ni Boy Taga. Naramdaman niya ang biglang pagbabago sa aura ng babae. Magtatapos? Anong magtatapos? Ang ginagawa ninyo dito, sabi ni Gabi habang binibitawan ang kamay ng lalaki. Kami ay mga customer na pumunta dito para mag-inuman ng payapa. Nagpatuloy si Tess, ang ibang mga customer din ganun din ang gusto nila. At tinapos ni Clara, kaya bakit nyo kami ginugulo? Ang apat na sunod-sunod na pangungusap ay lumikha ng isang kakaibang pressure, na para bang sila ay kumikilos bilang isang tao. Nagsimulang makaramdam si Boy Taga na may mali. Sinasabi ng kanyang kutob na ang mga babaeng ito ay hindi pangkaraniwan. Isang alipores, habang hinihimas ang kanyang pulsuhan, ay nagsabi, Boss. Iba ang mga babaeng to, hindi normal ang lakas nila. Tumango ang iba. Ramdam nilang hindi maganda ang takbo ng sitwasyon. Ngunit ayaw pa ring magpatalo ni Boy Taga. Ito ay usapin ng dangal. Ano? Baka mga nag-aarnis lang yan, pilit niyang pinapalakas ang kanyang loob. Babae lang yan. Gaano man kalakas ang babae, babae pa rin. Pagkasabi niya noon, biglang nagbago ang hangin. Ang mga mata ng apat na babae ay sabay-sabay na nanlamig na parang yelo. Ano nang sabi mo? Bumaba ang boses ni Isa. Hindi alam ni Boy Taga. Nakasasabi niya lang ng isang napakapanganib na salita. At sa maliit na kainan na yon, isang bagay na hindi kapanipaniwala ang malapit ng mangyari. Namula ang mukha ni Boy Taga. Naramdaman niyang minamaliit siya ng mga babae. Nasaktan ang kanyang ego. CJ. Tuturuan ko kayo ng leksyon, sumenyas siya sa kanyang mga tauhan. Ang ibig sabihin niya, tapos na ang usapan. Gagamit na sila ng dahas. Ang pinakamalaking alipores ay lumapit kay Isa. Itinaas niya ang kanyang kamay, akmang hahawakan ang balikat nito. Sa eksaktong sandaling iyon, kumilos ang katawan ni Isa nang mas mabilis pa sa kidlat. Eksakto niyang hinawakan ang pulsuhan ng lalaki at pinihit ito. Kasabay nito, humakbang siya pasulong na naging dahilan para tuluyan itong mawalan ng balanse. Ang lalaki ay nataranta, napasubsob pasulong, at napasandal sa mesa. Ang lahat sa loob ng kainan ay natigilan. Hindi nila naintindihan kung ano ang eksaktong nangyari. Agad din kumilos si Gabi. Nakita niya ang isa pang alipors na susugod para tulungan ang kasama. Mabilis niyang hinawakan ang kanang braso nito, at kasabay nito, sinipa ng bahagya ang likod ng bukong-bukong nito. Ang lalaki ay napaupo sa sahig. Ano ng kalokohan to? Gulat na sigaw ni Boy Taga. Hindi siya makapaniwala na dalawa sa kanyang mga tauhan ay napabagsak sa isang iglap. Ngunit ngayon, ang ekspresyon sa mukha ni Boy Taga ay nagbago. Mula sa pagkagulat, patungo sa isang malamig na kalkulasyon. Sandali. Sino kayo? Hindi kayo mga ordinaryong estudyante, tama? Puno ng pagdududa ang boses ni Boy Taga. Ang mga kilos na yon ay hindi kilos ng isang ordinaryong tao. Kalmadong sumagot si Isa. Kami ay mga dating sundalo ng Scout Rangers. Scout Rangers, ngumisi si Boy Taga, ngunit ang kanyang tingin ay lalong tumalas. Mga sundalo, nangangahas na manakit ng sibilyan. Malaking kaso to. Sa narinig, ang kanyang mga tauhan ay tumayo at nagtipon-tipon. Naintindihan na nila ang bagong taktika ng kanilang boss. Boss, baka maging komplikado to, sabi ng isang tauhan habang hinihimas ang kanyang pulsuhan. Siyempre magiging komplikado. Kahit padating sundalo sila, ang pananakit ng sibilyan ay labag sa batas, ngumiti ng masama si Boy Taga. Natalo siya sa pisikal na laban. Ngunit may iba pa siyang paraan. Nanigas ang mukha ni Gabi.
Alam niya kung ano ang balak sabihin ni Boy Taga. Hindi kami ang naunang nanggulo, kalmadong sabi ni Tess. Sinong nakakita? May testigo ba dito? Inilibot ni Boy Taga ang kanyang tingin. Ang ibang mga customer ay yumuko, umiiwas sa kanyang tingin. Humakbang si Clara. May ahi naman dito. Ay Matagal nang si Ryan, tumingin si Boy Taga kay Mang Celso. Tumango si Mang Celso bilang kumpirmasyon. Ang sitwasyon ay muling pumanig kay Boy Taga. O, ano ngayon ang gagawin nyo? Sa sinabi ni Boy Taga, nagkatinginan ang apat na babae. Lalaban tayo ng patas at tatanggapin ang resulta, tahimik na sabi ni isa sa kanyang isipan, isang mensaheng tila na intindihan ng kanyang mga kasama. Nagkatinginan ang grupo ni Boy Taga. Hindi maganda ang pakiramdam namin ngayon, sabi ni Boy Taga. Pero hindi namin ito palalampasin. Hindi pa tapos ang usapan ngayong gabi. Bigla siyang nagpasya na umalis. Ang sitwasyon ay nagiging komplikado. Pero kung makikialam pa kayo sa mga ginagawa namin, hindi magiging maganda ang resulta. Kahit ang mga pulis, hindi kami basta-basta binabangga. Pagkatapos iwan ang huling babala, umalis si Boy Taga at ang kanyang mga tauhan. Sumara ang pinto. At ang lugar ay muling tumahimik. Ngunit ito ay isang mabigat na katahimikan. Nanginginig na nilinis ni Mang Celso ang mga bubog. Pasensya na, mga iha. Nadamay pa kayo. Umupo si isa sa tabi niya. Mang Celso, ano po ba talaga ang nangyayari? Bumuntong hininga si Mang Celso at nagsimulang magkwento. Ilang buwan na. Ang mga tindahan dito ay unti-unting nagsasara. Dahil yan sa grupo ni Boy Taga. Nagsimula silang maningil ng protection money. Hindi lang po siguro protection money yan, matalas na puna ni Clara. Tama ka, iha. May plano daw silang bilhin ang buong lugar na to para tayuan ng isang malaking mall. Nagulat si Gabi. Paano naman po ang mga nagtitinda dito? Pinaalis. Tinaasan nila ang upa sa isang halagang imposible ng bayaran. O kaya naman, hindi na nila nire-renew ang kontrata. Galit na sabi ni Tess, ganoon ang paraan nila para paalisin ang mga tao. Mahigit kalahati na ang umalis. Ang kainan ko. Hindi na rin siguro magtatagal. Nagkatinginan ang apat na babae. Ang sitwasyon ay mas malala pa sa inaakala nila. Tahimik na nagsalita si isa. Hindi na po kami mga sundalo ngayon. Pero hindi namin pwedeng hayaan na ganituhin na lang ang mga inosenteng tao. Nagpatuloy si Gabi kung hindi kayang solusyonan ng batas. Tinuloy ni Tess, siguro. Kailangan na nating kumilos. At tinapos ni Clara, tama po ba, Mang Celso? Tinitigan ni Mang Celso ang apat na babae na may pag-aalala. Nagpapasalamat ako sa inyong kabutihan, mga iha. Pero hindi nyo kailangang ilagay ang sarili nyo sa panganib. Buong loob na sinabi ni isa na pasubo na po kami, Mang Celso. At hindi po kami yung tipo ng tao na tatalikuran na lang ang mga ganitong bagay. Ngunit hindi pa nila alam na si Boy Taga ay hindi lang isang simpleng siga-siga sa kanto. At ang kwentong nagsimula sa maliit na kainan na ito ay magdudulot ng isang malaking alon na hindi nila inaasahan. Kinabukasan, maagang gumising si isa at pumunta sa opisina ng kanyang ama, isang retiradong general. Ang nangyari kagabi ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Pa, kilala niyo po ba ang isang Boy Taga? Biglang nanigas ang mukha ni General Reyes. Ibinaba niya ang kanyang ballpen at tinitigan ang kanyang anak ng may seryosong ekspresyon. Bakit mo na itanong ang tungkol sa kanya, anak? Kagabi po, nakita ko siya sa kainan ni Tito Celso. Nanghihingi po siya ng protection money. Bumuntong hininga ang general. Isa. Ang mga yan ay hindi mga simpleng siga-siga lang tulad ng iniisip mo. Ano po ang ibig niyong sabihin, pa? Si Boy Taga, o sa tunay na pangalan, Arturo Tagle, ay isang dating sundalo. Isang magaling na sundalo pero korap. Natanggal sa serbisyo. Ngayon, isa na siyang malaking tao sa mundo ng mga sindikato. Galing siyang Mindanao at sinusubukan niyang sakupin ang teritoryo dito. Naging seryoso ang mukha ni isa. Mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya. Paano po ang mga pulis? Wala po ba silang ginagawa? Walang ebidensya. Sa papel, siya ang presidente ng isang lehitimong real estate development company. Humanap ng mga dokumento ang general at nagpatuloy.
Pero ang totoo, ginigipit niya ang mga maliliit na negosyante para bilhin ang mga lupa at ari-arian nila sa napakababang halaga. Pagkatapos, tataasan niya ang upa o kaya ay paalisin na lang sila. Kaya po si Tito Celso. Ang pwesto ni Celso. Siguradong kasama sa listahan ni Tagle. Humigpit ang kamao ni isa. Mga taong nabuhay ng marangal buong buhay nila. Ay ginaganito lang. Sa sandaling iyon, tumawag si Gabi. Isa, may problema. Kaninang umaga, sinundan si Tess. Ano? Hindi sigurado, pero habang nagjo-jogging siya kaninang umaga, may isang itim na kotse na laging nakasunod sa kanya. Nanlamig ang mukha ni Isa. Nasaan kayo ngayon? Nasa apartment kami ni Clara. Sige, papunta na ako dyan. Ipinaliwanag ni Isa ang sitwasyon sa kanyang ama at nagmamadaling umalis. Pagdating niya sa apartment ni Clara, ang tatlo ay nakaupo na may seryosong mga mukha. Anong nangyari? Tanong ni Isa. Mga alas 6 ng umaga, nagsimula akong mag-jogging, kwento ni Tess. Noong una, akala ko nagkataon lang. Pero nang binago ko ang ruta ko, sumunod pa rin yung kotse. Nananatili pa rin ang tensyon sa boses ni Tess. Nakita mo ba ang plaka? Tanong ni Clara. Isang bahagi lang. Pero sigurado akong plaka, yun ang isang ahensya ng gobyerno. Ang nakapagtataka, parang hindi sila nagtatago. Nag-analyze si Gabi. So, sinasadya nilang magpakita. Para bigyan tayo ng babala. Tumango si Isa. Kagabi, nalaman nilang hindi tayo basta-basta. Kaya ngayon, iba na ang paraan nila. Ano nang gagawin natin? Tanong ni Tess. Tumayo si Clara. Una, kailangan natin ng mas maraming impormasyon. Ano ba talaga ang gusto ni Boy Taga? At sino ang nasa likod niya? Ayon kay Papa, ikinuwento ni Isa ang mga narinig niya kaninang umaga. Real Estate Development Company, binuksan ni Gabi ang kanyang laptop. Hahanapin ko ang impormasyon ng kumpanyang yan. Makalipas ang ilang minuto, ipinihit ni Gabi ang screen. Ito na. Aguila Development Corporation. Presidente. Arturo Boy Taga Tagle. Kailan na itatag? 6 na buwan pa lang. Pero ang nakapagtataka. Ang capital stock ay 50 milyong piso. Nagulat si Tess. 50 milyon? Paanong magkakaroon ng ganyang kalaking pera ang isang siga-siga lang? Tinitigan ni Clara ng maigi ang screen. Ang listahan ng mga investor. May mga pamilyar na pangalan. Mga kilalang negosyante sa Mindanao. So, si Boy Taga lang ang front paglalahat ni Isa. May mas malalaking tao sa likod niya. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Gabi. Isang unknown number. Hello? Ikaw ba yung magandang babae sa kainan kagabi? Ang boses ni Boy Taga. Ang apat ay sabay-sabay na natensyon. Anong kailangan mo? Pilit na pinapanatili ni Gabi ang kanyang kalmadong boses. Wala naman. Nangangamusta lang. Kamusta naman ang mga kaibigan mo? Lalo na yung mahilig mag-jogging. Nanlamig ang mukha ni Gabi. Siguradong sinundan nila si Tess. Bakit nyo kami sinusundan? Sinusundan? Nagkakamali ka. Nagpapatrolya lang kami sa lugar. Kailangan naming siguraduhin na ligtas ang komunidad, may halong tawa ang boses ni Boy Taga. Huwag nyo na kaming guluhin. Nanggugulo? Hindi ah. Pinoprotektahan nga namin kayo. Para kayong mga batang babae ay hindi mapahamak. Lalo pang naging mapagbanta ang boses ni Boy Taga. Lalo na yung mga natutunan nyo sa militar. Hindi nyo dapat ginagamit basta-basta. Labag sa batas yan. Akmang ibababa na ni Gabi ang telepono, ngunit nagpatuloy si Boy Taga. Ah, na pala. Baka dumaan ulit kami sa kainan ni Mang Celso mamayang gabi. Hindi pa kasi siya nagbabayad eh. O CJ. Have a nice day, mga ineng. Natapos ang tawag. Nagkatinginan ang apat. Ang sitwasyon ay lalo pang lumalala. Inaasar niya tayo, galit na sabi ni Tess. At pupunta na naman siya sa kainan ni Mang Celso mamayang gabi, paglalahat ni Clara. Tumayo si Isa. Kung ganun, kailangan din nating pumunta doon. Pero sa pagkakataong ito, magiging iba na. Baka mas marami siyang dalang tao, nag-aalalang sabi ni Gabi. Kailangan din nating maghanda, buong loob na sabi ni Isa. Una, kailangan nating sabihan si Mang Celso.
At kailangan nating kumuha ng ebidensya. Sa pagkakataong ito, kailangan nating i-record ang lahat. Tumango si Clara. Magandang ideya. Pero hindi sapat na tayo lang. Sa sandaling yon, nagsalita si Tess. May kilala akong mga kasama natin sa unit dati. Nagtayo sila ng isang security agency dito lang sa malapit. Mapagkakatiwalaan ba sila? Tanong ni isa. Sila ang mga taong pinagkatiwalaan ko ng buhay ko. Siyempre, mapagkakatiwalaan. Tumingin si Gabi sa relo. Wala na tayong masyadong oras. Kailangan nating maghanda. Sige, maghiwa-hiwalay tayo, nagsimulang magplano si isa. Tess, kontakin mo ang mga kasama natin. Gabi, maghanda ka ng mga recording devices. Clara, pag-aralan mo ang mga aspetong legal. Ikaw, anong gagawin? Mo? Pupuntahan ko si Mang Celso para ipaliwanag ang sitwasyon. At kailangan ko ring kausapin ang ibang mga negosyante. Naghiwa-hiwalay ang apat. Ngunit lahat sila ay may isang iniisip. Ang gabing ito ay magiging isang mahalagang pagbabago. At hindi pa nila alam. Nasa pagkakataong ito, si Boy Taga ay may inihandang isang kakaibang baraha. 3:00 ng hapon, dumating si isa sa Celso's Grill. Mas maagang nagbukas si Mang Celso kaysa karaniwan. Nag-isa siyang nagpupunas ng mga mesa. Mang Celso, magandang hapon po. Tumingala si Mang Celso at nang makita si isa, nakahinga siya ng maluwag. Isa, iha. Pasensya ka na talaga sa nangyari kagabi. Nadawit pa kayo. Hindi niyo po kasalanan yon. Ito po ay isang bagay na dapat naming tulungan. Umupo si isa sa tabi ni Mang Celso, seryoso ang kanyang mukha. Mang Celso, sabi po ni Boy Taga, babalik daw siya ulit mamayang gabi. Huminto ang kamay ni Mang Celso. Humigpit ang hawak niya sa basahan. Babalik na naman? Opo. Pero mukhang magiging iba ngayon. Baka mas marami siyang dalang tao. Bumuntong hininga si Mang Celso at napaupo sa silya. Isa, iha. Pasensya na talaga. Umalis na kayo. Ito ay problema ko. Hindi po pwede, Mang Celso. Kapag sinimulan, kailangang tapusin. At hindi lang po ito problema ninyo. Problema po ito ng buong komunidad. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kainan. Pumasok ang isang lalaking nasa katanghalian ng edad. Ito si Mang Berto, ang may-ari ng karinderya sa kabilang kanto. Celso, Per. May malaking problema, namumutla ang mukha ni Mang Berto. Anong nangyari, Berto? Katatawag lang ng may-ari ng pwesto ko. Sabi niya, simula sa susunod na buwan, dodoblehin na daw ang upa. Ano, napatayo si Mang Celso. Dodoblehin? Di ilang libo na yan kada buwan. Hindi lang yan, pare. Nagbago na rin daw ang may-ari. Sa narinig, sabay na natensyon sina Isa at Mang Celso. Sino na ang may-ari? Isang kumpanya. Agila Development daw ang pangalan. Nanigas ang mukha ni Isa. Ito ang kumpanyang inimbestigahan ni Gabi. Pere, anong gagawin natin? Kung ganito, hindi na tayo makakapagnegosyo, halos maiyak na si Mang Berto. 30 taon na siyang nagtitinda ng pagkain. Ito ang unang beses na nakaranas siya ng ganito. Humigpit ang kamao ni Mang Celso. Sa wakas, ginawa na nila ang gusto nila. Nagtanong si Isa kay Mang Berto, ang ibang mga tindahan po, kamusta? Lahat kami, pare-parehong anunsyo ang natanggap. Buong lugar na to. Ano po ang plano ninyo? Anong magagawa namin? Kailangan na naming umalis. Sino ang makakabayad ng ganoong kalaking upa? Mapait nang umiti si Mang Berto. Napaisip si Isa. Ang plano ni Boy Taga ay mas detalyado kaysa sa inaakala niya. Mga tito, naisip niyo na po bang magsama-sama para labanan ito? Labanan, nagulat si Mang Celso. Sama-samang tutulan ang pagtaas ng upa. Sa legal na aspeto, may problema rin ang biglaang pagtaas ng ganito. Umiling si Mang Berto. Walang silbi yan. Nagbago na ang may-ari. Hindi po. May batas na nagpoprotekta sa mga nangungupahan ng pwestong pangnegosyo. Hindi pwedeng basta-basta na lang magtaas ng upa. Sa sinabi ni Isa, bahagyang nagkaroon ng pag-asa ang mga mata ng dalawang lalaki. Totoo ba yan, Iha? Opo. Pero mahirap kung nag-iisa. Kailangang lahat ng negosyante ay magsalita ng sabay-sabay. Nag-isip si Mang Celso.
Papayag kaya ang iba? Subukan po nating mag-organisa ng isang pulong. Mamayang gabi mismo, mungkahin ni isa. Pero mamayang gabi darating si Boy Taga. Mas maganda po yon. Kapag nagtipon-tipon ang mga negosyante at dumating si Boy Taga, makikita ng lahat kung ano talaga ang ginagawa niya. Nagliwanag ang mga mata ni Mang Berto. Tama. Sa halip na tahimik na magtiis, harapin natin sila ng sabay-sabay. Tumango si Mang Celso. CJ. Kukontakin ko ang iba. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Isa. Si Tess. Isa, pumayag na silang tumulong. Papunta na sila dyan. Ilan sila? Sa ngayon, 5. Lahat sila dating Scout Rangers, nagtatrabaho na ngayon sa security agency. Nakahinga ng maluwag si Isa. Salamat, Tess. Sige, 7:00 ng gabi, dito sa kainan. Ibinaba niya ang telepono at ipinaliwanag kay Mang Celso. Tito, darating po ang mga kasamahan namin para tumulong. Lahat sila mapagkakatiwalaan. Salamat talaga, mga iha. Pero hindi ba ito magdudulot ng gulo? Self-defense lang po ang gagawin namin. Hindi po kami mauunang manakit. 6:00 ng gabi, 15 negosyante mula. Sa lugar na iyon ang nagtipon sa Celso's Grill. Mula kay Mang Berto na may-ari ng karinderya, hanggang sa may-ari ng barberya, sari-sari store, at computer shop. Lahat sila ay nakaupo na may seryosong mga mukha. Natanggap niyo na po bang lahat ang anunsyo? Si Isa ang nanguna sa pulong. Sabi nila dodoblehin ang upa, bumuntong hininga ang may-ari ng sari-sari store. 30 taon na ako dito, ngayon lang nangyari ito. Ano nang sabi ng batas? Tanong ng may-ari ng barberya. Humakbang si Clara para magpaliwanag. Ayon po sa batas, may limitasyon ang pagtaas ng upa. Hindi pwedeng biglaan at sobra-sobra ng ganito. So, illegal ang ginagawa nila. Opo. Pero pwede nilang gamitin ang dahilan na nagbago na ang may-ari para pilitin tayong pumirma ng bagong kontrata. Galit na sabi ng may-ari ng computer shop, sa huli, paraan lang din nila to para paalisin tayo. Tama po, sabi ni Isa habang tinitingnan ang lahat. Kaya kailangan nating magsama-sama. Kung isa-isa tayong lalaban, wala tayong magagawa. Pero kung lahat tayo ay magkakaisa, kaya nating manalo. Sa sandaling yon, pumasok sina Tess, Gabi, at Clara. Kasunod nila ang 5 matatangkad at matitipunong lalaki. Magandang gabi sa inyo, sabi ng lalaking nangunguna. Kami ang mga dating kasamahan ni Tess sa serbisyo. Ang pangalan niya ay Dante, 35 taong gulang, dating kapitan sa Scout Rangers. Narinig na namin ang sitwasyon. Mamayang gabi, darating ang mga siga-siga, tama? Nag-alala ang mga negosyante. Delikado ba? Tanong ng isang babaeng may-ari ng maliit na salon. Buong tiwalang sumagot si Dante. Nandito kami, huwag kayong mag-alala. Pero susubukan nating iwasan ang pisikal na komprontasyon. Paano? Una, dadaanan natin sa maayos na usapan. Hindi kami kikilos hanggat hindi sila ang unang gumagamit ng dahas. Tumango si Isa. Magandang paraan yan. At i-record natin ang buong pangyayari. Itinaas ni Gabi ang isang maliit na kamera. Para maging ebidensya. 7:30 ng gabi, ang hangin sa loob ng kainan ay sobrang tensyonado. Ang mga negosyante ay nakaupo sa kani-kanilang mga mesa, nagkukunwaring umiinom ng beer, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi inaalis sa pintuan. Sina Isa at ang 3 niyang kaibigan ay nakaupo sa mesa malapit sa bintana, habang si Dante at ang kanyang mga kasamahan ay nasa isang sulok, tahimik na inoobserbahan ang paligid. Nanginginig na nagpunas ng baso si Mang Celso. Malapit na sila. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Boy Taga. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. 12 alipores ang kasunod niya. Lahat sila ay may nakakatakot na anyo, mas malalaki ang katawan kaysa sa karaniwan. Agad na nagyelo ang hangin sa loob ng kainan. Inilibot ni Boy Taga ang kanyang tingin, bahagyang nagulat sa hindi inaasahang eksena. Mas maraming tao sa kainan kaysa karaniwan. Aba, mukhang marami tayong customer ngayon. May halong pangungutya ang boses ni Boy Taga. May okasyon ba? Tahimik na tumayo si Dante, sumenya sa kanyang mga kasamahan na maghanda. Ngunit hindi pa rin sila kumikilos. Pumunta si Boy Taga sa gitna ng kainan at nagsalita ng malakas.
Sige, nandito ako ngayon para mag-anunsyo ng isang mahalagang bagay. Sa narinig, lahat ng negosyante ay natensyon. Ang anunsyo tungkol sa pagtaas ng upa. Natanggap niyo na ba lahat? Kinuha ni Mang Berto ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Medyo biglaan yan, boy. Kung dodoblihin nyo, paano na kami makakapagnegosyo? Ngumisi si Boy Taga. Hindi makapagnegosyo? E di umalis kayo. Ang hangin sa loob ng kainan ay lalo pang nanlamig. Ang tunay na laban ay malapit nang magsimula. Umalis, napatayo ang may-ari ng sari-sari store, galit na nagsalita. 15 taon na akong nagtitinda dito, tapos bigla mo na lang akong sasabihang umalis. Tinitigan siya ng masama ng mga alipors ni Boy Taga, ngunit hindi siya umatras. Ganon din ang iba. Lahat kami, 10 taon na dito, tumayo rin ang may-ari ng barberya. Tama. Hindi porket nagbago ang may-ari, may karapatan na kayong paalisin kami. Nagsimulang mairita si Boy Taga. Karapatan? Binili namin ang building na to, kaya kami ang may karapatan magdesisyon. Pero sa aspetong legal, akmang tatayo si Clara, ngunit itinaas ni Boy Taga ang kanyang kamay. Batas? Huwag tayong mag-usap ng batas dito. Naging mapagbanta ang kanyang boses. Binili namin ang building na to ng legal at nag-alok kami ng bagong kondisyon. Tanggapin nyo o umalis kayo. Mamili kayo. Nanginginig ang may-ari ng computer shop. Paano naman ang perang pinuhunan namin dito? Ang goodwill. Hindi namin problema yan, malamig na sabi ng isang alipores. Sa negosyo, may risk talaga. Halos maiyak na ang babaeng may-ari ng salon. Hindi ito negosyo. Pagnanakaw to. Sa narinig, nag-iba ang mukha ni Boy Taga. Pagnanakaw. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Dahan-dahan siyang lumapit sa babae. Isang nakakatakot na aura ang bumalot sa buong kainan. Sa sandaling iyon, tumayo si Isa. Sandali lang. Ang boses ni Isa ay mahinahon ngunit tiyak. Tumingin sa kanya si Boy Taga at mumisi. Aba, si Miss Scout Ranger. Nandito ka rin pala. Ang ginagawa ninyo. Legal ba? Nagdududa ako. Sa sinabi ni Isa, sinimulan ni Gabi na i-record ang lahat gamit ang kanyang telepono. Kailangang makuha ang buong pangyayari. Anong karapatan mong magduda? Lumapit si Boy Taga kay Isa. Ang mga negosyante dito. Nararamdaman nilang hindi ito makatarungan. Hindi makatarungan? E di pumunta kayo sa korte at magsampa ng kaso, hamon ni Boy Taga. Pero may oras ba kayo at pera para dyan? Habang may kaso, kailangan nyo pa ring magbayad ng upa. Tumayo si Tess. Tinatakot mo ba kami? Tinatakot. Sinasabi ko lang sa inyo ang katotohanan. Ang mga alipors ni Boy Taga ay sunod-sunod na tumayo. 12 malalaking lalaki ang nagbigay ng pressure sa buong kainan. Sumenya si Dante sa kanyang mga kasamahan. Ang sitwasyon ay nagiging delikado. Isipin nyo ng maigi, inilibot ni Boy Taga ang kanyang tingin sa mga negosyante. Kung hindi nyo kayang magbayad ng upa, aalis din naman kayo. Mas mabuti pang umalis na kayo ng maaga. Umalis, nanginginig na sabi ni Mang Celso. Ang kainan na to, buong buhay ko na to. Buong buhay? E di magsimula ka ng bagong buhay, may halong malamig na tawa ang boses ni Boy Taga. Ang dali mong magsalita, galit na sabi ni Mang Berto. Sa edad naming to, madali pa bang magsimula ulit? Ano nang ginawa naming masama para danasin to? Wala kayong ginawang masama. Laos na lang kayo, umisi ang isang alipores. Kailangang alisin na ang mga lumang tindahan na to, tayuan ng bagong mall para umunlad ang lugar na to. Kalmadong nagsalita si Clara, ang pagpapaalis sa mga orihinal na residente sa ngalan ng kaunlaran ay tinatawag na gentrification. Isa itong problemang panlipunan. Gentry ano? Huwag kang gumamit ng mga mahihirap na salita, nainis si Boy Taga. Nagnenegosyo lang kami. Sa pagnenegosyo, kailangang parehong panig ang nakikinabang, humakbang si Isa. Bakit hindi kayo makipagnegosasyon sa mga negosyante dito para humanap ng isang solusyon na magbebenepisyo sa lahat? Tumawa ng malakas si Boy Taga. Negosasyon? Parehong panig. Masyado kang inosente, Ineng. Hindi inosente. Ito ang tama, sabi ni Gabi na nakatayo sa tabi ni Isa. Ang pilitin ng ibang tao na umalis ay mali. Tama o mali, hindi kayo ang maghuhusga,
lalo pang naging mapagbanta ang boses ni Boy Taga. Kung ano man ang mangyari dito, trabaho namin yan. Sa sandaling iyon, tumayo si Dante. Sandali lang. Ang boses ni Dante ay umalinggaw sa buong kainan, dala ang otoridad ng isang sanay na sundalo. Tumingin sa kanya si Boy Taga. Isang hindi pamilyar na mukha. Sino ka? Isa lang akong customer na umiinom ng beer, walang emosyong sagot ni Dante. Pero mukhang hindi komportable ang ibang mga customer. Nagsimulang mag-ingat ang mga alipores ni Boy Taga kay Dante at sa kanyang mga kasamahan. May naramdaman silang ibang aura. Customer. Di manahimik ka na lang dyan at uminom. Gusto ko sanang gawin yan. Pero masyadong maingay dito. Sa sinabi ni Dante, sunod-sunod ding tumayo ang kanyang mga kasamahan. Lahat sila ay may matikas na tindig ng mga sundalo. Nagsimulang maintindihan ni Boy Taga ang sitwasyon. Hindi kaya mga kakilala nyo tong mga babaeng to? Sino nang nakakaalam? Nagkataon lang siguro na pare-pareho kaming pumunta sa isang kainan, malabong sagot ni Dante. Dumilim ang mukha ni Boy Taga. Interesante. Mukhang marami tayong espesyal na bisita ngayon. Wala namang espesyal. Mga ordinaryong mamamayan lang, kalmadong sabi ni isa. At sa mata ng mga ordinaryong mamamayan, medyo kakaiba ang sitwasyon ngayon. Anong kakaiba? Natatakot ang mga negosyante, inilibot ni Tess ang kanyang tingin. Sa isang payapang kainan, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong klaseng hangin. Lalo pang nainip si Boy Taga. Huwag kayong makialam sa problema ng iba. Trabaho namin to. Sinasabing niyong trabaho ninyo ito, pero sumasang-ayon ba ang mga negosyante dito? Matalas na tanong ni Clara. Sumasang-ayon? Sa negosyo, hindi kailangan ng pagsang-ayon. So, unilateral ang ginagawa niyo. Hindi na nakatiis si Boy Taga. Huwag niyo nang pakinggan ang mga babaeng to. Ang kanyang mga alipores ay nagsimulang lumapit kina isa at sa kanyang mga kaibigan. Sa sandaling iyon, nanginginig na nagsalita si Mang Celso. Pakiusap. Pakiusap, itigil niyo na to, huwag kayong mag-away dito. Mang Celso, huwag po kayong mag-alala, pinakalma siya ni isa. Hindi po kami pumunta dito para makipag-away. Para saan? Mumisi si Boy Taga. Para ipatupad ang katarungan. Ang sagot ni isa ay nagpatahimik sa buong kainan. Katarungan, humalakhak si Boy Taga. Sa mundong ito, walang tinatawag na katarungan. Lakas lang ang meron. Nagkakamali ka, buong loob na sabi ni Gabi. May katarungan. At poprotektahan namin ito. Namin, tinitigan ni Boy Taga sina isa at ang kanyang mga kaibigan. 4 na babae lang kayo. Hindi 4 na babae. 4 na mamamayan, malinaw na sagot ni Tess. At lahat ng negosyante dito, mga mamamayan din. Mamamayan? Huwag kayong gumamit ng mga malalaking salita, mumisi ang isang alipores. Tingnan niyo ang katotohanan. Mas malakas kami. Ang pagiging mas malakas ay hindi nangangahulugang tama kayo, malamig na sabi ni Clara. Akala niyo ba, dahil may lakas kayo, pwede niyo nang gawin ang lahat ng gusto niyo? Sa wakas, sumabog na ang galit ni Boy Taga. CJ, subukan natin. Akma siyang susenya sa kanyang mga tauhan nang biglang bumukas ang pinto ng kainan. Pumasok ang 2 pulis na nakauniporme. Nakatanggap kami ng report. Pumunta kami dito. Ang pagdating ng mga pulis ay ikinagulat ng lahat. Bahagyang nataranta si Boy Taga. Report? Sino nang nag-report? Isang anonymous tip. Sabi, may nagaganap na grave threats dito sa lugar na to. Inilibot ng pulis ang kanyang tingin. Anong nangyayari dito? Nagkatinginan ang mga negosyante. Hindi sila nangahas na magsalita. Natatakot sila kay Boy Taga. Sa sandaling iyon, humakbang si isa. Sir, itong mga taong ito po. Tinatakot nila ang mga negosyante dito. Tinatakot, nagpakita ng interes ang pulis. Ano nang ginagawa nila? Tinaasan po nila ang upa ng doble at nagbabantang paalisin sila kung hindi sila papayag. Mabilis na sumingit si Boy Taga. Hindi yan pananakot. Business announcement yan. Kami ang legal na may-ari. Legal na may-ari, pero bakit kailangan nyo pang magdala ng ganito karaming tao para lang mag-anunsyo, kontra ni Gabi? Tiningnan ng pulis ang grupo ni Boy Taga. Malinaw na hindi ito isang ordinaryong sitwasyon.
May nakarecord ba ng pangyayari? Itinaas ni Clara ang kanyang telepono. Opo, sir. Heto po. Namutla ang mukha ni Boy Taga. Sandali. Kailan ka pa nagre-record? Mula simula hanggang dulo. Ang buong proseso po ay nakarecord. Kinuha ng pulis ang telepono, pinanood ito, at tumango. CJ. Manatiling kalmado ang lahat. Inaanyayahan ko kayong lahat na sumama sa presinto para magbigay ng salaysay. Sa presinto, nataranta si Boy Taga. Wala kaming ginagawang masama. Malalaman natin yan pagkatapos ng investigasyon. Sa sandaling iyon, lumapit si Dante sa pulis. Sir, pwede po kaming maging testigo. CJ. Patingin ng mga yinyo. Ang sitwasyon ay tuluyan ng bumaliktad. Si Boy Taga at ang kanyang mga tauhan ay nasa dehadong posisyon. Tiningnan ni isa ang mga negosyante. Okay na po kayo ngayon. Lalabas din po ang katotohanan. Tiningnan ni Mang Celso si isa nang may pasasalamat sa kanyang mga mata. Salamat, isa. Salamat talaga. Ang investigasyon sa presinto ay natapos ng lampas alas 11 ng gabi. Si Boy Taga at ang kanyang mga kasamahan ay inimbestigahan sa kasong grave threats at public disturbance. Ang video ay isang matibay na ebidensya na hindi nila matatakasan. Ang apat na babae, si Dante at ang kanyang team, kasama ang mga negosyante ay bumalik sa kainan. Sa pagkakataong ito, wala ng tensyon. Ang naroon ay isang pakiramdam ng ginhawa. Nanginginig na nagsali ng beer si Mang Celso. Parang isang panaginip. 30 taon na akong nagtitinda, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Namumuo ang luha sa mata ni Mang Berto. Ining isa, hindi namin alam kung paano magpapasalamat. Kung hindi dahil sa inyo, siguradong napalayas na kami. Umiling si isa. Hindi po. Tumayo lang po kami sa tabi ninyo. Ang totoong matapang po ay kayong mga negosyante. Pero kung wala kayo, wala kaming nagawa, taos-pusong sabi ng may-ari ng sari-sari store. Kapag nag-iisa, natatakot kang magsalita. Pero dahil nandyan kayo, nagkaroon kami ng lakas ng loob. Uminom ng beer si Dante. Ngayong gabi, marami akong natutunan. Pagkatapos kong magretiro sa serbisyo, palagi akong nakakaramdam ng pagkawalang saysay. Pero ang makagawa ng isang makabuluhang bagay tulad nito. Napakasaya ko. Tumango ang isang kasamahan ni Dante. Sa militar, pinoprotektahan natin ang bansa. Pero ang tunay na pagprotekta sa bansa, siguro ay mga ganitong bagay. Ang protektahan ang payapang pamumuhay ng mga ordinaryong mamamayan. Naantig si Tess. Tama. Ang mga natutunan natin ay para gamitin sa mga ganitong bagay. Tiningnan ni Gabi ang kanyang telepono. Uy, may article na sa online news. Mga dating babaeng Scout Rangers, ipinagtanggol ang mga maliliit na negosyante. Nagulat si Clara habang tinitingnan ang telepono ni Gabi. Grabe, ang daming comments. Halos lahat sumusuporta sa mga negosyante. Wow, nasa news na tayo, tuwang-tuwang sabi ng may-ari ng computer shop. Ngayon, hindi na basta-basta makakagalaw ang mga yan. Ngunit ang mukha ni isa ay nanatiling seryoso. Masyado pang maaga para magdiwang. Bakit? Panalo na tayo ngayon, di ba? Nagtatakang tanong ng may-ari ng salon. Panalo tayo ngayon. Pero sa likod ni Boy Taga, may mas malaking organisasyon. Ang 50 milyong kapital, ang pagiging sindikato mula Mindanao. Lahat yan ay nagpapatunay. Sa sinabi ni isa, ang hangin ay muling naging seryoso. So, pwede pa silang bumalik, nag-aalalang tanong ni Mang Celso. Malamig na nag-analyze si Clara. Dahil sa investigasyon ng pulis, mananahimik sila panandalian. Pero pwede silang humanap ng ibang paraan. Ibang paraan? Pwede silang gumamit ng mga legal na paraan para gipitin kayo. O kaya naman, hintayin nila ang pagkakataong wala kami dito, seryosong sabi ni Dante. Kung ganun, kailangan nating ipagpatuloy ang pagbabantay. Pero may mga sarili din kayong buhay, nahiyang sabi ni isa. Ayos lang yan. Ang mga ganitong bagay. Ito ang trabaho na dapat naming gawin, buong loob na sabi ng kasamahan ni Dante. Ang trabaho sa security agency, pareho lang din ang protektahan ang tao. Pinunasan ni Mang Berto ang kanyang luha. Salamat sa inyo. Kami rin, hindi kami upo na lang. Ano po ang plano ninyo? Tanong ni Tess.
Bubuo kami ng isang asosasyon ng mga negosyante para sama-sama kaming haharap sa problema. Ngayon, hindi na kami nag-iisa. At kailangan din naming maghanda sa legal na aspeto. Humanap ng abogado, dagdag ng may-ari ng sari-sari store. Magandang ideya po yan, tumango si Clara. May kuya po akong abogado, espesyalista sa mga ganitong kaso. Irekomenda ko po siya sa inyo. Nagpapasalamat ang may-ari ng barberya. Nakakapanatag ng loob. Ngayon, makakapagnegosyo na kami ng walang takot. Tiningnan ni Mang Celso si Isa. Isa, iha. Ikaw na ang bayani ng lugar na to. Hindi po ako bayani, tito, mapagkumbabang sabi ni Isa. Ginawa lang po namin ang tama. Ipinatong ni Gabi ang kanyang kamay sa balikat ni Isa. Nga. Walang espesyal. Ito ang dapat gawin. Pero ang dapat gawin ay hindi madali, sabi ni Tess. Ang ginawa natin ngayon. Pwedeng magbigay ng lakas ng loob sa iba. Tumingin si Clara sa labas ng bintana. Ang nagsimula sa maliit na kainan na to, pwedeng magdulot ng mas malalaking pagbabago. Tumayo si Dante. Kung ganun, kailangan din naming maghanda. Sa susunod na may mangyaring ganito, haharapin natin ito ng mas may sistema. Paano po? Nagtatakang tanong ni Isa. Ang security agency namin. Pwede kaming gumawa ng isang serbisyo para protektahan ang mga maliliit na negosyante ng opisyal. Talaga po, nagliwanag ang mga mata ng mga negosyante. Opo. Dahil sa nangyari ngayon, na-realize namin na marami pang ganitong problema, dagdag ng kasamahan ni Dante. Ito siguro ang pinakamakabuluhang bagay na pwedeng gawin ng mga dating sundalo tulad namin. Hating gabi na. Ngunit walang sinuman ang gustong umuwi. Gusto nilang ibahagi ang saya ng tagumpay at ang determinasyon para sa hinaharap. Nagsalin si Mang Celso ng huling baso ng beer. Ang panalo natin ngayon ay hindi laban kay Boy Taga. Panalo ito laban sa takot. Takot po, tanong ni Isa. Kapag nag-isa, natatakot kang gumawa ng kahit ano. Pero kapag magkakasama, nagkakaroon ka ng lakas ng loob. Yan ang pinakamalaking pagbabago. Tumango si Mang Berto. Tama. Ngayon, alam naming hindi na kami nag-iisa. Tiningnan ni Isa ang lahat. Ang araw na ito ay napakakabuluhan. Pero sa tingin ko, hindi ito ang katapusan. Ito ang simula. Simula? Opo. Ang ginawa natin. Pwedeng maging simula ng isang maliit na pagbabago. Para mas marami pang tao ang magkaroon ng lakas ng loob na tumayo laban sa inhustisya. Sumang-ayon si Gabi. Tama. Hindi ito tagumpay natin lang. Dapat itong maging tagumpay ng lahat. Tumingin si Tess sa kalsada sa labas. Ang kalsadang ito. Parang mas naging mainit ang pakiramdam. Parang lahat ng tao nagtutulungan. Nagtapos si Clara. Hinubad na natin ang ating uniforme. Pero ang trabaho nating protektahan ang bayan sa tunay nitong kahulugan. Siguro, ngayon pa lang talaga nagsisimula. Lahat sila ay tumango. Naniniwala sila na ang maliit na tagumpay ng araw na ito ay magiging isang mas malaking pag-asa para sa kinabukasan. Ngunit sa puso ni Isa, alam niyang si Boy Taga ay hindi basta-basta susuko. At kung totoong may mas malaking puwersa sa likod niya, hindi pa sapat ang nangyari ngayon para pigilan sila. Pero kahit papaano, sa sandaling ito, nanalo sila. Ang katarungang nagsimula sa isang maliit na kainan ay nakamit ang unang tagumpay. At ang mas mahalaga sa lahat ay hindi na sila nag-iisa. May mga kasamahan silang sasamang lalaban. May mga mamamayang kailangang protektahan. At may pag-asa na kaya nilang magtagumpay. Alam ng 4 na dating babaeng Scout Rangers na ang tunay na digmaan. Ngayon pa lang nagsisimula. Ngunit hindi na sila natatakot. Dahil ang kanilang sandata ay katarungan. At may mga kasama silang lalakad hanggang sa dulo ng daan. Ano sa tingin nyo ang susunod na mangyayari? Mananahimik na lang ba ang mga nasa likod ni Boy Taga? At ano ang pinakamahalagang aral na natutunan nyo sa kwento ni Isa, Gabi, Tess, at Clara? I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba. Ang bawat komento, bawat share, at bawat like ay nagpapakita na marami tayong naniniwala sa pagkakaisa at katarungan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magbibigay inspirasyon at pag-asa. Dahil sa bawat kwento,
May isang katotohanang naghihintay na matuklasan. Hanggang sa muli. Inakala ng lahat na ang araw na yon